So meron na namang bagong nilabas na MTB si Crosta. Ito si Crosta Acre na naka 1/13 speed na. So recently meron tayo nga unang bagyo, dumaan lang yung malaking truck. So recently meron tayong na-post na T-Reach Alpha, yun yung 1/13 speed ng T-Reach. Ito naman ay si ito naman si So recently meron tayong na-post na T-Reach Alpha, yun ay naka 1/13 speed na nasa 16,000 pesos. Pero ito 1/13 speed din si Crosta Acre, pero mas mura siya ng di hamak. Napalaki ng price difference nila mga alien. So tingnan natin kung sulit nga ba si Crosta. Acre. So titignan natin kung mas maganda ba yung presyo nito doon kay T-Reach Alpha na 1/13 speed, pero mas mura to mga eli. Mamaya malalaman nyo kung ano yung presyo nito. So yung frame nito ay Alloy 6061 yung ginamit. Ang nagustuhan ko dito unang-una, napakakinis na niya, and hindi siya yung glossy type kasi mas prefer ko talaga personally yung mga ganito lang, mga matte type. So nagdadalawang kulay siya dito, sa taas yung red, and nandito naman yung color black. Sa down tube niya, nandito yung Crosta na branding. Para siyang pintura na, hindi siya yung parang ano. Wala tayong nakakapa dito na kung ano. Sa top tube, nandito yung Acre Advance Twin Mold. Nandito yung logo. Hindi mo maintindihan kung sa Lagubang ba yan, kung Bull yan, o Rhino, o ano man yan. So yung top tube niya, napakasimple lang ng design. Yung head tube nito, ayan. Tapered na rin yung head tube nito. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang FD. Wala tong FD, wag nyo hanapin sa akin dahil wala. Yung lagay natin ng ulam ay isa lang dito. Sa kanyang down tube, sa seat tube niya ay wala. Yung sizes nito, yung sizing, nagulat ako kay Crosta dahil di ba dati ang nilalagay nila medium, small. Pero this time nakakagulat sila. Ang nilagay nila yung mismong size ng CM ng sasakay. So yung range nito ay 166 cm to 173 cm na rider. So ayan mga alien, yung pwedeng sumakay dito ay nasa 166 cm na tao or 173. Yan yung range niya. So kung pasok kayo dyan, kasyang-kasya to sa inyo mga alien. Si Crosta Acre. So wala na yung mga medium, isa small dito. Mayroon na siyang sizes na nilagay dyan. So yung kanyang kinis ay para sa akin okay na, ganda. And cabling, tingnan natin. Cabling, meron sa kanyang down tube isa. Sa right side, sa left side ay isa. And meron pang bakante isa dito na pwede nyo lagyan kung mag-FD kayo. Tingnan natin kung pwede lagyan ng FD. Ay pwede, kaso nandoon. Ayan, nandito yung lagay niya ng FD. Usual kasi nandito yan. So nandiyan na siya ngayon. So may balak kayo maglagay ng FD, pwede naman. Hindi siya yung one by specific lang na frame. So FD so wala, naka-tapered na. Yung kanyang crankset, ito naman ay CNC yung ginamit. Tignan natin. Dongli, CNC BCD sa 104. Ito ay 34 teeth. 170mm Crosta yung ginamit, square taper pa siya. Mas maganda sana kung ginawa nilang Halotech to. Pero kung malamang sa malamang kung Halotech to, mas mahal to ng konti. So yung ano niya, tignan natin. PYC yung mga ganitong itsura eh. Kung yung nagkakamali, PYC yan. Yung kanyang chain, 13 speed yan. Yung RD ay dumaan dito. Mayroon ditong Acre Advance Twin Mold. So yung RD naman ito, L2 AX. Yan. Si L2 AX or si L2 brand ay may pangalan namin sa market yan, and madami namin gumagamit sa kanya, no? So yung kanyang sprocket, kitang ito na naman yan, napakadami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 speed, 11, 50 teeth pa rin yung ginamit dito. Tingnan natin, parang sunshine yung ginamit sa kanya or sugek yung sprocket nito. Yung hubs naman ito ay alloy na, and the silvering, yun nga lang alien, walang brand yung kanyang hubs. Spokes naman ito
ay stainless steel, 32 pieces yan. Double wall alloy yung kanyang rims and naka-shader valve pa dito. Yung gulong naman niya ay Compass Biligot. Ito yung gulong na gawa sa kambing. 29 by 2.10 yung size niyan. Ito yung 2.10. Ayan, ito yung mga fast rolling na 2.10. 29 by 2.10. So, feeling ko naman na 2.10 is okay na rin. 2.20, bahala na kayo, baka di kumasya yan. Ipilit nyo yung gusto nyo, na hindi naman pwede. Ayan. Sa likod, 160mm rotors, 6 volts quick release, and ito yung post mount niya na hydraulic. Yung seat post naman ito, tingnan natin yung size ng seat post. 30.4 and 350mm kahaba, and alloy na yung kanyang seat post. Ang ginamit, Crosta na rin. Ito naman yung stock pedals niya, bakal pa to, and ball bearing. Yung kanyang upuan, Crosta na rin. So, walang binago sa upuan niya, ganito talaga yung mga upuan na MTB ng Crosta. Sa fork, ito ay naka-air fork na rin. Ito ay alloy. Meron siya dito manual lockout, ABS plus. And dito may hipan pag wala ng hangin. Ayan. Manual ihip. Air fork na rin siya. Yung harap naman, same lang din yung wheelset sa unahan. Double wall alloy rim, spokes sa 32, stainless steel, naka-shader valve. Gulong, Compass Biligot. Ang gulong na gawa sa kambing, 29 by 2.10. 160mm rotor, 6 volts. And yung head tube ay tapered. Yung kanyang stem naman ay nasa 60 to 70mm lang din to. Headset ay Crosta yung ginamit, pero ito ay ball bearing pa. Yung kanyang handlebar, medyo tama lang yung size, around 700mm to 720mm. May pagka back swift, alloy na rin yung ginamit, clamping 31.8. Yung hydraulic naman, sieve seamers. Ayan, panahon ng pandemic ko nakilala si sieve seamers eh. And yung kanyang shifter ay L2AX. Yung kanyang grips, wala siyang lock-on. Ito yung pinapasok lang ng ganon. Sa kabila ay wala rin. So, alamin natin yung timbang nito. Ni Crosta Acre 2023. Okay, alamin natin yung timbang ni Crosta Acre 00321. Isang buwat lang. Dahil hindi tayo naka-digital na timbangan. Ito yung weight niya. Almost 15. 14.5. Ayan, 14.8 I think. Ay, sir, what's up? Nakala tayo din, sir. So, shout out, sir. 14.8 kilogram. Ayan yung timbang niya. So, usual naman yan sa mga MTB. Malamang kung naging bakal yung frame nito, papalo yan ng around 15 to 16 na kilogram. Pero dahil alo yung kanyang frame, ganyan talaga. 14 to 15 kg na talaga yung timbangan yan. Okay, yan yung ating timbang dito. Almost 15 kg reasonable dahil ganyan talaga yung mga natitimbang natin na mga normal na mga MTB. So, ang presyo nito ay di hamak na mas mura doon kay T-Rex Alpha. Si T-Rex Alpha kasi nasa 16,000 or 16,500 pesos. Pero ito si Crosta Acre, ang presyo niya, kapag kinash mo yan dito, ay 11,899 pesos. Kung card naman, ay 12,500 pesos. So, kung kayo pipiliin, si T-Rex Alpha kasi, ay halos wala ka na rin i-upgrade doon. 13 speed siya. Yun kasi ay naka-Halotech na. Ito kasi ay hindi pa. Kitang-kita nyo, square taper kasi Acre. And yung gulong nga pala nun, ni T-Rex Alpha, kung nagkakamali na Akenda na yon. Ito naman ay Compass. Ang gulong na gawa sa kambing, si Billy Goat. So kung tatanungin niyo kung anong i-upgrade dito, depende lang sa inyo. Kung may budget kayo, gusto niyo gawing agad tong Halotech, pwede naman. Hindi naman ako magagalit. Pero kung meron kayong budget na mas gusto niyo mas solid na siguro si T-Rex Alpha, kaso 16,500 pesos, almost 4K, may get yung price difference nila. Yun nga lang, si ARX kasi yung nakalagay doon, yung 13 speed niya, Smatch or Sensa ARX yung kay Alpha. Ito naman ay naka L2. So, hindi ko alam kung maganda ang shifting ni Sensa ARX compare dito kay L2. Kasi si L2, subok na yan ang karamihan. Yung MTB ko ay naka L2 din, yung isang MTB.
So kung naka-ARS kayo, 1/13 speed, comment down below. Bigyan nyo kami ng idea. Pero para sa akin kasi, mas tiwala pa rin ako kay L2. Sobrang kanila na yan sa market. So price difference ay 14,000 pesos, 4,000 pesos kay T-Rex Alpha, 16.5 o 16K si Alpha ng T-Rex, 1/13 din yun, naka Halotech, and naka MT200 pala yun, si T-Rex Alpha. Ito ay naka SIMS pa siya. So kung gusto niyo ng solid na, wala nang palit-palit, halos, si T-Rex Alpha, 16K. Pero kung gusto niyo naman ng mas mura ng konti, ayaw nyo na naka-MT200, okay na sa inyo si SIMS, ito na, si Crosta Acre. So para sa akin, kung sa budget, kung mapipiliin ako, kung may budget ako ng 16K or 17K, mas okay sa akin to para meron pa akong 4,000 naiisipin ko kung gusto kong i-upgrade tong Halotech na sa akin. Naka-L2 namin kasi to, wala ako kay L2. So para sa inyo ba? Kung kayo tatanungin, sino pipiliin nyo? Si Crosta Acre o si T-Rex Alpha? Comment down below. Siguro gagawin ko to ng review or side by side comparison kung sino nga ba yung mas sulit sa kanilang dalawa para malaman talaga natin mga alien. So like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you. Signing out.